Igan, sisimula na sa susunod na buwan ang rehabilitasyon ng EDSA at kaugnay niyan ay iba pang issue sa transportasyon. Makakapay naman natin live dito sa studio si Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Secretary Dizon, magandang umaga po. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga po. Bagamat ang talagang may hawak dito sa EDSA rehabilitation, nakatutok dyan yung DPWH. Pero sa panig ng inyong departamento, dahil maapektuhan yan yung mga sasakyan ng ating mga pasahero, ano po magiging papel ng inyong departamento dito sa proyekto, malaking proyektong itong EDSA rehabilitation? Opo, napakalaking proyekto po talaga to, no? First in the last, almost 50 years po ata itong gagawing overhaul ng EDSA. Tayo po'y sumusuporta sa DPWH dito. Unang-una, para masiguro na yung busway carousel natin sa EDSA, tuloy-tuloy pa rin ang andar niyan at serbisyo niyan sa mga kababayan nating commuter, kahit na rini-rehabilitate o ino-overhaul yung EDSA. So, ang mangyayari po dyan is, dedicated pa rin po yan, pero medyo iuusog po natin, no, yung lane. Kasi ang magsisimula po kasi ang rehab ng DPWH sa innermost lane, southbound and northbound. So, uusog po yung ating EDSA carousel ng isang lane at siyempre mababawasan palabas po. Palabas, palabas. Kaya po mababawasan po talaga ang mga lanes natin para sa mga sasakyan. Pero para nga po maibsan yung traffic kahit papano, although siyempre wala tayong magagawa dyan habang ginagawa yan, talagang magta-traffic tayo. Lalo tayong magta-traffic. Meron pong mga gagawin ang gobyerno, kasama ng DPWH, ang MMDA at ang DOTR. Sa DOTR side po, magdadagdag po tayong mas maraming bus sa busway natin para mas marami po ang makakasakay. At siguro hindi na nila kailangan magsasakyan muna habang pribado, no? Magdadagdag po tayo ng mga bus sa busway. At saka, yun nga po, nung Lunes, nagdagdag pa tayo ng isa pang trend sa MRT. Para lalong dumami yung kapasidad ng MRT natin at lalong bumilis yung hindi naman masyadong mahirapan yung mga dapat talaga yun pagandahin natin yung public transport para ma-discourage yung ibang bumili pa ng mga bagong sasakyan at makadagdag sa traffic. Kasi mas mabilis naman po talaga yung mass transit. Dito pong Holy Week, nagsagawa kayo ng random drug testing sa mga bus driver, pati konduktor, Anong resulta? May mga nagpositibo po kasi. So, anong mga plano ng DOTR sa kanila? Yan po, napakaganda po nung tanong nyo, Igan. No? Kasi after this po, diretso po ako ng LTO. May malaki po kaming announcement. Ano po yun? Baka pwedeng mauna na. Opo. Yung mga nag-test po sa drugs, suspendido po kagad. Yung positibo? Yung positibo. Yung nagpositibo, na-test na nagpositibo. Marami po ito, no? Mahigit 100. Marami po talaga. No? At marami ding mga isususpinde dahil dun sa reckless driving. Alam nyo, first time po in the history ng LTO na ganito kabigat na penalty ang i-impose natin sa ating mga driver. Lalo na po yung mga yung mga public utility drivers natin. No? Kasi kapag ikaw ay kapag ikaw ay nagkakarga ng pasahero, napakalaki po ng responsibilidad mo. Kasi kargado mo ang buhay ng mga sinasakay mo. Kaya hindi po tayo papayag na magbabiolate sila. Pribilehiyo po itong... Pag-suspension, ilang buwan na hindi sila makakapaghanap buhay? Mamaya po, i-announce po ni LTO Chief. Kasi iba yung revocation di ba? Meron pong isususpend, pero meron din pong i-revoke. I-revoke, hindi siya makakapagpaneho? May period po yan. Pwede nilang i-apila, pero kagaya nga na sinabi mo, Igan, napakahirap pong mawalan ng trabaho ngayon. No? At mahirap mawalan ng kabuhayan. Pero pasensyahan po tayo. Dahil sa mga ginawa nila, disiplina po yan. No? At kagaya nga na sinabi ko, may kargado kang pasahero. No, hindi lang buhay mo ang buhay ng ibang tao. Yung kumpanya naman ng bus sa sangkot sa karambola sa NLEX, Valenzuela, Kamakailan, bukod sa suspension, ano pa mga parusa nakaabang dyan? Yung mga reckless driving? Ongoing po yung proseso ng LTFRB. Pero habang may proseso, suspended po sila, hindi po sila makakabiyahe. Kasama na rin dito, nag-show cause order na rin kami sa 25 bus companies na nakita namin nag-ooperate ng mga hindi magandang terminal ng bus. No, yung mga substandard na terminal na nakita po natin nung Holy Week. Pinashow cause din po natin yan at pinapatawag po natin yung 25 bus companies na yan. Ito bang nagsulputang terminal sa EDSA, nagdudulot ng traffic? May review ba yan? Kasama po yan sa mga review natin.
Eto, may isa pang malaking proyekto. Kailan po matatapos ang MRT-7? Yan po, napakaganda. Nung kahapon po, nagpirmahan na po ang San Miguel at ang Korea Rail, KORAIL, KORAIL. ng kanilang operations agreement. Ibig sabihin Okay. po, tutulong po ang Korea sa pagpapatakbo ng MRT-7. No? Napakagandang balita po nito. At nag-witness po ang DOTR. At nagpapasalamat po tayo kay Mr. Ramon Ang at San Miguel kasi mukha pong malapit na pong matapos finally ang MRT-7. At tingin ko po, kampante po tayo na sa loob ng termino po ni Pangulong Bongbong Marcos. Tumatakbo na po Tatakbo na yan. Yung muling pagpapareview sa PUV Modernization Program, may posibilidad bang mabigyan ulit ng prangkisa yung mga traditional jeepney natin? Hindi ko po masasabi yung detalye, no? Okay. Pero kasama po sa... Nag-uusap na. Kasama po sa gagawin ng review committee, tignan kung paano po ba maibabalik naman natin yung mga nasaraduhan nung Abril nung nakaraang taon. Okay. Kasi nga, habang inaayos natin itong mga problema, na napakaraming problema, Igan, no, dito sa ating PUV modernization, baka naman, may paraan para naman mabigyan ng opportunity na sumali pa rin, no, ang mga nasaraduhan nung Abril, no, dito sa PUV modernization natin. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating PUV modernization. Pero kailangan lang natin talagang ayusin ng tama. Okay. Sana virus ka, mahawa yung ibang cabinet members Hindi sa naman. kasipagan mo, ha? Marami naman pong masisipag na So, na after ng makasama interview, tayo. diretso ka na LTO. Opo. Salamat dun sa iyong binigay na impormasyon sa suspension ng license at maraming salamat. DOTR Secretary Vince Dizon. Ingat, God bless, ha? God bless po. Samantala, balikan natin ang sunog sa port area sa Maynila kung saan nasa 300 pamilya ang apektado. At naroon pa rin para sa unang balita live, si Jomer Apresto. Jomer. Ivan, narito ako sa bahagi ng port area sa Maynila kung saan nasunog ang nasa 200 bahay kanina. Umabot sa Task Force Alpha ang sunog. Narito ang aking report. Ganito kalaking apoy ang inabutan ng mga bombero sa bahaging ito ng port area sa Maynila pasado alas 12 ng hating gabi kanina. Dahil pawang gawa sa light material sa mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa inakyat ito sa Task Force Alpha. Hindi bababa sa 25 truck ang kailangang rumesponde. Karamihan sa mga residenteng nasunugan, wala halos na isalbang gamit. Tulad ng 45 years old na si Riza na natutulog na noong mga oras na magsimula ang sunog. Kwento niya, wala silang supply ng kuryente mula pa alas 2 ng hapon kahapon. Kababalik lang daw ng kuryente nila ilang minuto bago nagsimula ang sunog. Tapos bigla-bigla na lang po na nagsigawan na sila na may sunog na daw. Kaya ni gamit, wala po kaming naisalbang gamit. Sobra po, bigla-bigla lang po. Paglabas po, grabe na yung init, kaya takbuhan kami. Kasama niyang lumikas ang ilang kaanak na pansamantalang tumutuloy sa kanyang bahay at papunta na ng Saudi Arabia sa katapusan ng Abril. Mabuti na lang daw at hindi nadamay sa sunog ang kanilang mahalagang dokumento. Ang 18 years old naman na si Lalaine nakatambay sa kanto ng sumiklabang apoy. Malaki, parang imperno. Yung tabi-tabi ng bahay, doon daw nagsimula yung sunog, tapos lumaki. Habang ang karamihan ay abala sa paglikas, ang lalaking ito naman sumasalisi raw sa mga bahay na walang tao ayon sa mga pulis na humuli sa kanya. Huwag kang magbibidyo. Tumulong lang po. May ilang residente rin umano ang binasag pa ang windshield ng fire truck na ito sa hindi pa malamang dahilan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, naging pahirapan ang pag-apula sa sunog dahil sa mabababang kable na nakahambalang sa lugar. Gayun din ang kakulangan ng supply ng tubig kahit pa maraming bombero ang rumesponde sa lugar. Ang ilang bombero kumuha ng supply ng tubig mula sa mga tubo sa lugar. Sa pagtaya ng BFP, aabot sa 200 bahay ang natupok ng apoy. Hirap po na i-control yung mga tao. At the same time, yung mga alis po natin, yung daanan po ng mga host is sobrang sisikip din po. 300 families po ang affected. More or less, 1,000 individuals din po. Wala namang napaulat na nasaktan o namatay sa sunog. Patuloy na inaalam kung magkano ang halaga ng pinsala sa mga ari-arian at kung ano ang sanhi ng apoy. Ivan, as of 6:59 a.m. kanina, tuluyan ng naapula ang sunog dito sa bahagi ng port area. Pangunahing kailangan ng mga residenteng nasunugan dito ay malilinis na damit, mga underwear at mga hygiene kit.
Live mula dito sa Maynila, ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Isang residente ang sugatan matapos tumalon mula sa bintana ng kanyang bahay sa kasagsagan ng sunog sa barangay 123 sa Tondo, Maynila. Live update tayo sa unang balita ni James Agustin. James. Ivan, inimbestigahan pa ng BFP yung posibleng sanhi ng apoy na tumupok sa 500 bahay. Dito po yan sa barangay 123 sa Tondo, Maynila. Apektado ang aabot sa 1,500 pamilya base sa pagtataya ng BFP NCR. At sa ngayon, Ivan, idineklara na yung fire under control bandang 7:09 a.m. Ginising na malaking sunog ang mga residente ng barangay 123 sa Tondo, Maynila. Mag-alas 2 ng madaling araw kanina. Sa laki ng apoy, itinaas ng Bureau of Fire Protection ng ikalimang alarma. Pumuesto ang mga fire truck sa Mel Lopez Boulevard. Ang ibang bombero umakyat sa bubong ng mga bahay para malapit ang makapagbuga ng tubig. Nagbayanihan din ang mga residente sa pag-igib ng tubig at pagsasaayos sa mga fire hose. Buwis buhay naman ang ilang residente sa pagtatanggal ng mga yero. Alas 13:30 na ng madaling araw, ganito pa rin po kalaki yung apoy na tumutupok sa magkakadikit na bahay. Dito po sa residential area sa Tondo, Maynila. Gumapang pa po yung apoy doon pa sa ibang bahay. Kaya pahirapan ng operasyon ng Bureau of Fire Protection sa mga oras na ito. Matapos ang 1.5 oras, kinailangang itaas sa Task Force Charlie ang sunog. Nasa 100 fire truck ng BFP ang rumisponde, bukod pa sa mga fire volunteer group. Lalo pa kasing lumaki ang apoy at kumalat pa ito. Kanya-kanya ng salba ng mga gamit ang mga residenteng nasunugan. Si Gina ilang damit lang nadala dahil biglaan daw ang pangyayari. May sinigawan kasi yung may sunog daw. Nag-ano kami doon, nagtingnan namin kung ano ba, may sunog din. Kami, lumabas kami. Ito lang yung ano namin, dinala. Mahirap kasi walang natira. Ito lang yung nasalba namin, nagamit. Emosyonal naman si Rima Flor dahil wala siyang naisalba ni isang gamit. Yung mga anak ko, kasama ko, wala na rin nasalba. Kaya, kapit na lang sa Panginoon, wala na mangyayari. Nandyan na eh. Biglaan lang eh. Kinilangan respondihan ng rescue team si Yuki na iniinda ang kanyang kaliwang paa na sumabit sa wire. Tumalon kasi siya mula sa bintana ng nasusunog na bahay para makaligtas. Kasama niya muntik matrap ang 3 taong gulang niyang anak na si Sakura. Pagkabukas ko, nataranta na ako. Ang nakita ko na lang kulay pula, tapos puro usok na talaga. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko na yung anak ko. Tapos pagkatanaw ko sa bintana, may nakita ko isang lalaki doon na nakatayo, sinigawan ko. Sabi ko, kuya, isaluhin mo anak ko. Tapos pagkasalo niya, ako po, no choice na tumalon na rin po ako. Nananawagan ng tulong ang mga residenteng naapektuhan. Lumalapit po kami sa inyo, sana tulungan niyo kami. Dito kami sa barangay 123 na sunugan. Samantala, Ivan, sa mga oras na ito, hindi pa rin nadaraanan ang bahagi nitong northbound lane ng Mel Lopez Boulevard. Mula po yan doon sa kanto ng Moriones Street hanggang sa mga sumunod na kanto dahil nakapeso pa rin dito yung mga fire truck na rumisponde dito sa sunog. Yung mga residente naman po na naapektuhan dito sa sunog ay pansamantalang tumutuloy ngayon sa covered court ng barangay. Yan muna yung unang balita mula rito sa Tondo, Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Nakatakda ilipat sa St. Peter's Basilica ang labi ni Pope Francis mula sa chapel ng Casa Santa Marta ngayong araw. Live mula sa Vatican City, hingi tayo ng update kay GMA Integrated News stringer Pia Gonzalez Abukay. Pia, anong oras ililipat yung labi ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica? Ililipat bukas, April 23, araw ng Miyerkules, umaga dito, alas 9 ng umaga, hapon na diyan sa Pilipinas. Mula sa Casa Santa Marta, ililipat ang labi sa Basilica, sa St. Peter's Basilica. Ayon sa ulat ng Holy See Press, ang labi ay dadaan sa 2 square sa loob ng Vatican City. Ito ay ang Casa Marta Square at ang Square of Roman Proto-Martyri. Lalabas ang labi sa Ark of the Bells, papuntang St. Peter's Square at papasok ito sa Basilica sa central doors nito. Sa loob naman ng St. Peter's Basilica ay magkakaroon ng pagdiriwang ng banal na bisang sa main altar ng Basilica. Ito yung altar of the confession kung saan karaniwang nagmimisa ang Santo Padre.
at sa ilalim mismo ng altar na ito ay nandoon ang tomb ni Saint Peter. Pia, may gagawin bang prosesyon sa paglilipat kay Pope Francis at yung mga, siyempre alam mo, yung mga pumupunta dyan, pwede ba sila sumama doon sa prosesyon? Ang Basilica ay magbubukas ng alas 11 umaga dito, no? Italy time. Pero ang simula ng prosesyon, Italy time pa rin, is alas 9. So, tulad ng aming iniisip, ang public viewing ay magsisimula sa alas 11 ng umaga at ito ay nangangahulugan na ang prosesyon ay most probably sa mga piling tao lamang nakalaan. At habang hinihintay yan, Pia, ano yung mga aktibidad sa St. Peter's Basilica Square? Ano yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin o yung mga taong pumupunta dyan? Susan, sa dami ng dumadating dito, maraming pumapasok pa rin sa loob, syempre, ng St. Peter's Basilica at doon sila taimtim na nanalangin. At marami rin at maraming kababayan nating mga Pilipino ang nandito mismo sa labas ng square at taimtim din na nagdadasal ng Santo Rosario. Alam nating lahat na malakas ang debosyon ng Santo Padre kay Mama Mary. Kaya ngayong gabing ito, kaninang alas 7:30 ng gabi dito sa Italia, talagang marami at talagang nagkalat yung mga kababayan natin. Nakakatuwang makita ang kanilang pakikiisa at pakikiramay kasabay ng pakikiramay din sa mga panahong ito. May mga pumunta dyan, Pia, na para lang talaga makita at sa huling pagkakataon yung labi ni Santo Papa, ni Pope Francis mula dito sa Pilipinas. Marami din po at marami din tayong mga kababayang Pilipino na dapat sana ay nakabalik na, no, yung mga turistang kababayan nating Pilipino na dapat sana ay nakabalik na sa kanilang countries. Pero mas pinili nila na i-postpone ang kanilang pagbalik sa kanilang bansa at umaasa silang matunghayan. Kaya nga maraming nagtatanong kailan ba ang libing, kailan ba ang funeral, kailan ba ang public viewing, dahil talagang kahit pa ang kahilingan ng Santo Padre ay isang simpleng libing lamang. Sa katunayan, hiling niya, no, nadalihin siya sa St. Mary Major at doon siya ilibing. Hiling niya isang payak, walang palamuti at may iisang inscription lamang, no, yung Franciscus, no. Pero kahit gaano pa kasimple yung kanyang gustong gawing libing o funeral, talagang inaasahan ang napakaraming tao na nagmamahal sa kanya, ang umaasang makasama sila sa paghatid na ito mula St. Peter's Basilica papuntang St. Mary Major sa Sabado. Wala pang detalye ukol doon at ang tanging detalye lamang na alam natin sa ngayon ay ang magaganap na public viewing bukas matapos ang misa. Maraming salamat, GMA Integrated News Stringer sa Vatican, Pia Gonzalez Abukay. Maraming salamat, Kapuso Susan. Araw ng Miyerkules, Baclaran Day, ilan sa mga debotong nagsimba ngayong umaga ay nanalangin para sa pumanaw na si Pope Francis. Live mula sa Parañaque, may unang balita, Pam Alegre. Pam? Susan, good morning. Mataimtim na nagdasal yung mga maaga nagpunta ng Baclaran Church ngayong Miyerkules. Karamihan nagluluksa sa pagpanaw ni Pope Francis. Bago pa man ang unang misa kaninang 5:30 AM, marami nang nasa National Shrine of Our Mother of Perpetual Help ngayong Miyerkules, Baclaran Day. Sa kanilang tahimik na paraan, inalala nila at pinagdarasal ang namayapang si Pope Francis. Si Jaime Soner nakakakuha ng inspirasyon sa pinanggalingan ni Papa Francisco na isa lang ding pangkaraniwang tao. Unang-una, tiningnan ko yung kanyang biography talaga. Nagmula siya sa isang pangkaraniwan lang na ano. Sabi nga, naging bouncer pa siya sa isang club, parang gano'n na. Sa ano ang pinanggalingan niya talaga isang pangkaraniwang tao lang. Napakalungkot mawala ng isang Santo Papa na kinikilala namin namumuno bilang isang Katoliko.
Ang nagtitinda naman ng puto na si Annalyn Hudilla may galak sa kanyang puso dahil personal niya nakita si Pope Francis nang bumisita siya sa Maynila noong 2015, isang dekada na nakakaraan. Dumaan po sila dyan sa Rose Boulevard. Nakita ko po, yung parang gumandang pakiramdam ko, gumaan ng puso. Sa sobrang tuwa ko. Tuwa ako nung nakita ko siya sa personal. Si Pia Santos naman na-inspire kay Pope Francis na nagkaroon pa ng public appearance noong Easter Sunday, isang araw bago siya sumakabilang buhay. Tagos pa rin sa puso yung yung makita mo siya na kahit na hirap na siya, pero nagawa pa rin niyang kahit ilang words na makapagsalita para sa lahat. Malungkot dahil isa sa mga nirerespeto po natin sa buong mundo, hindi lang po sa bansang Roma, ang pagpanaw po ng Santo Papa po natin. Susan, ngayong Baclaran Day, dalawa ang misa ngayong umaga, isang 5:30 a.m. na patuloy sa ngayon at mamayang 7:45 a.m. Ito ang balita mula rito sa Baclaran, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Naikwento ng personal healthcare assistant ni Pope Francis ang mga huling sandali ng Santo Papa bago siya pumanaw. Dahil naman sa kanyang testament noong 2022 ang simpleng kabaong ni Pope Francis, pati ang lugar kung saan siya ililibing. May unang balita si Ian Cruz. Kung paanong payak ang buhay na ipinangaral ni Pope Francis noong nabubuhay pa siya, ganoon din ang kanyang pinaghihimlayan ngayon sa Casa Marta sa Vatican kung saan siya nanirahan sa loob ng 12 taon. Gawa sa kahoy ang kanyang kabaong, iba sa nakagawiang 3 kabaong na gawa sa cypress, lead at oak ng mga naunang Santo Papa. Dadalhin ang kanyang labi sa St. Peter's Basilica para sa huling pagkakataon, makapagpaalam ang publiko sa 88 anyos na pinuno ng Simbahang Katolika. Sa habilin ni Pope Francis na isinulat niya noong June 2022 at inilabas ng Vatican, nais niyang mailibing sa Papal Basilica of St. Mary Major kung saan nagdarasal siya bago at pagkatapos ng bawat apostolic journey. Payak lang daw dapat ang kanyang puntod, nakabaon sa lupa, at ang tanging nakalagay na mga kataga, Franciscus. Ang gastos sa kanyang pagpapalibing magmumula raw sa isang benefactor na di niya pinangalanan. At ang kanyang paghihirap sa huling bahagi ng kanyang buhay, iniaalay raw niya sa Diyos, sa kapayapaan ng mundo at kapatiran ng sangkatauhan. Ayon sa Vatican, 7:35 a.m. April 21, namatay ang Santo Papa. Ang cause of death, stroke, coma at irreversible cardiovascular collapse. Ininda raw niya ang dating insidente na acute respiratory failure dahil sa double pneumonia, multiple bronchiectasis, arterial hypertension at type 2 diabetes. Sa ulat ng Vatican News, ikinuwento ng kanyang personal healthcare assistant ang mahuling sandali niya kasama si Pope Francis. Kwento ni Massimiliano Strapetti na kasama rin ang Santo Papa sa 38 araw niyang pagka-confine sa Gemelli Hospital sa Roma. Nag-alinlangan pa si Pope Francis kung kakayanin niyang mag-ikot sa St. Peter's Square noong Easter Sunday. Pero itinuloy pa rin niya ito. Pagod man, kontento raw si Pope Francis at nagpasalamat kay Strapetti dahil tinulungan daw siyang makabalik sa St. Peter's Square. Hapon ng Linggo, nagpahinga raw si Pope Francis at naghapunan. Madalas 5:30 ng umaga kinabukasan, unang lumabas ang inisyal na senyales ng karamdaman. Matapos daw ang 1 oras, tila nagpaalam daw si Pope Francis kay Strapetti habang nakaratay sa kanyang apartment sa Casa Santa Marta. Doon na raw na-coma si Pope Francis. Ayon sa mga kasama niya, noong mga huling sandali, hindi raw nahirapan ang Santo Papa at mabilis ang mga pangyayari. Nagtipon-tipon na rin ang mga cardinal sa Vatican para sa First General Congregation para talakayin ang mga gagawin ngayong panahon na sede vacante o walang nakaupong Santo Papa. Alas 10 ng umaga ng April 26 oras sa Vatican, inaraos ang funeral mass para kay Pope Francis na pangungunahan ng Dean ng College of Cardinals na si Cardinal Giovanni Battista Re. Pagkatapos ng misa, sisimulan ang Novem Diales o 9 na araw ng pagluluksa. Mula sa St. Peter's Basilica, dadalhin ang labi ni Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major para ilibing. Ito ang unang balita
Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Kabilang sa mga cardinal elector na boboto para sa susunod na Santo Papa ang 3 Pinoy. Isa sa kanila si Catholic Bishops' Conference of the Philippines President, Pablo Virgilio Cardinal David. Cardinal David, magandang umaga po. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig. Kailan po kayo nakaschedule pumunta ng Vatican, Cardinal? Bukas ng hapon, aalis na ako, lilipad patungong Roma. May inanunsyo na po ba sa mga cardinal elector kung kailan naman sisimulan yung papal conclave? Bago yung papal conclave, syempre yung funeral muna, paglilibing sa ating mahal na Santo Papa na magaganap itong darating na Sabado. Usually nagbibilang tayo ng mga 15 to 20 days pagkamatay ng Santo Papa para masimulan ang conclave. Siyempre, nagbabago yon depende sa availability ng mga cardinal electors na manggagaling sa iba't ibang sulok ng daigdig. At man tayo nakakasigurado na lahat ng mga cardinal electors ay makakarating. No? Pero siyempre, kailangan kasi ng 2/3 vote ng magiging Santo Papa. Opo. Totoo ba na kayo parang ikukulong, hindi pwedeng lumabas sa loob ng Sistine Chapel? Magandang description yun, no, na ikukulong. Actually, the better word is magre-retreat. Retreat, okay. Yes, kasi ganoon ang election para sa simbahang Katolika. Malayo pa tayo sa kilala nating mga eleksyon na maingay, na marami kumakandidato at may mga tarpaulin at mga ayuda at mga kung ano-ano. Walang ganyan sa halalan ng Santo Papa. At ito ay isang retreat kasi ang mahalaga ay hindi yung malaman namin kung sino iboboto namin, kundi gusto ng Panginoon na piliin namin. So we can only do that sa konteksto ng prayer and discernment. So puro dasal, puro panalangin, puro gabay mula sa Panginoon. Kaya siya tinawag, kaya sinasabi nila ikukulong kasi ang conclave, ang ibig sabihin niyan, conclave, ang clave sa Espanyol ay susi. Parang papasok kami doon sa lugar kung saan maghahalalan. Pero isasara ang pinto. Ibig sabihin, walang ibang tao doon, kundi kami-kami lang talaga at para makapagdasal. Yun. So it has to be done really in the mood of prayer and discernment. Ito po ba, Cardinal, first time niyo po o dati na ho kayo nakapag-participate po sa ganitong botohan ng Santo Papa? Hindi, first time ko. First time po. Si Cardinal Tagle, second time niya. Nabanggit niyo si Cardinal Tagle, isa ho siya sa matunog na pangalan. Sa iba't ibang news organization, lagi siya binabanggit na nasa listahan. Ano? Malaki po ba talaga ang chance ni Cardinal Tagle base po sa mga kriteria na kailang nakakaalam? Ganito yon, no? Wala namang kandidato sa election ng Santo Papa. Siyempre, hindi kami hihinto hanggat hindi kami makakakuha ng 2/3 vote. At so kahit na sino sa mga cardinal eligible na cardinal ay pwedeng iboto. Ganon. So madalas lang pag-usapan si Cardinal Tagle dahil very very prominent siya dahil nakikita siya madalas. But in general, medyo yung hindi mo inaasahan, yun yung pinipili ng Espiritu Santo. Ganon, no? So, hindi natin alam. Andun kasi siya sa Vatican and very visible siya. Sino ba yung mga visible doon? Siyempre, ang Secretary of State, ang head ng Propaganda Fide, yung Camerlengo. Parang masyado bang obvious na yun yung common notion kasi ng mga prospective candidate. Yung mga tipong popular o nakikita, ganon. Hindi ganyan. Si Pope Francis nga, hindi man siya kilala . So parang magugulat ka na lang, bakit? Ganon. So ibig sabihin, talagang nagdasal at kinilatis na mabuti ng mga
cardinal electors, kung sino ba ang pwedeng gumabay ngayon. Sino kaya ang pwedeng tumayo bilang Pontifex Maximus ang tawag sa title ng Santo Papa. Summum Pontifex Maximus. Sa Tagalog, tagapagtayo ng mga tulay. Bridge builder. Greatest bridge builder. So ibig sabihin, siya yung symbol ng unity ng Universal Church. Pero hindi lang sa Universal Church nagiging instrumento siya ng unity, kundi sa buong daigdig. So parang siyempre, malaki yung inaasahan ng bawat cardinal elector sa pwedeng maging papel. Kaya nobody in his right mind nga nangangarap na malagay diyan sa pwesto na yun. Cardinal David, nagkaroon ho ba kayo ng personal experience kay Pope Francis at ano ang talagang tumatak sa inyo? Marami. Pero ang pinakatumatak sa akin ay yung pagiging human niya, mapagbiro, yung ganon. Tapos yung bukang bibig niya yung don't take yourself too seriously, yung ganon. No? Yun nga yung sinabi niya nung nahalal akong maging kardinal kasi shocked ako, syempre. Parang, yun siguro pare-pareho yung tinatanong ng mga napipili at ginagawang kardinal. Siya pa naman, inalis niya yung advance notice kasi dati-rate, at least pinapaalam sa'yo. Ngayon, i-announce na lang sa publiko tapos magugulat ka na lang. Kaya hindi ka talaga makapaniwala. Kaya front ko nga siya, sabi ko, ba't naman kayo ganyan? Hindi man kayo nagpadala ng advance notice. Sabi niya, don't take that thing too seriously. Ang sabi niya. Take it with a divine humor. Ganyan siya. Mapagbiro si Pope Francis. At yun ang matinding tumatak sa akin. Kasi nilalagay natin siya sa pedestal na parang napakataas-taas niya. Pero binababa niya yung sarili niya para maging napakalapit niya sa sino mang makakatagpo niya. Okay. Ay maraming salamat, CBCP President Pablo Virgilio Cardinal David. Ingat po kayo sa biyahe. Salamat. Bye-bye. May tribute si comedy genius Michael V para kay Pope Francis. Inaalala ni Bitoy si Pope Francis sa pamamagitan ng pagdrawing sa mukha ng Santo Papa. Sinare yan sa kanyang IG account. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.